Ako si Jiang Yan. Ang gawain ngayon ay makipag-date sa 20 tao. Ngayon ay nasa ikalabinsyam na 985 o 211? Kumusta, mga kapamilya? Tulungan ninyo akong suriin. Tingnan natin kung karapat-dapat pakasalan ang lalaking ito. Ano ang score ninyo sa kanya? Nag-iisda ka ba? Binata. Kumusta ang katawan mo? Sabi ko muna sa'yo ng malinaw. Gusto ko nasa itaas. Ang panganay na anak ng pinakamayamang pamilyang Jiang. Hindi ba siya pipilang? 3 minuto na akong nandito. Wala man lang sinabi. Sayang lang ang oras ko. Yan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Anak, bakit ayaw mo talagang magpakasal? Natatakot akong mag-cheat. Ikaw talaga, anak, ano bang sinasabi mo? May trabaho pa una na ako. Ika-20. Kailangan makahanap ng may tinik para mabuka ang bibig niya. Li Chunmei, bitawan mo ako. Li Chunmei, bitawan mo ako. Ikaw, walang hiyang babae! Si Boss Wang ay sa lungsod ng Jiang. Sikat na malaking negosyante. Kung nagustuhan ka niya, swerte mo iyon. Ikaw ang may utang na 300,000. Hindi naman ako. Kung gusto mong matulog, ikaw na lang. Paano ka nagsasalita? Nag-aral sa malayong lugar. Pagbalik mo, naging ganyan ka na pala kabastos. Kung hindi ako umuwi noong nag-impake ako, naging maingat ako, hindi ko malalaman na wala kang konsensya, ibebenta mo pala ako. Ako ang iyong tiyahin. Inalagaan kita, mula pa noong bata ka pinalaki kita. Ikaw naman. Ikaw naman. Pinalaki mo ako. Maaga namatay ang nanay ko. Ang tatay ko ay mabilis tumakbo. Ang pera ng nanay ko naubos mo sa sugal. Kung hindi ako nag-odd jobs sa iba't ibang lugar, mamamatay na sana ako sa gutom. Anong ginawa mo? Hindi talaga mahanap sa Baidu, sa Sogo, ikaw lang. Ang talas ng dila mo. Mga tao, halika! Dalhin siya sa kama ni Amo Wang. Dadagdagan ko ang bayad. Tagka. Auntie naman, ang liit-liit na bagay na ito, kailangan pa bang mag-imbita ng maraming tao? Agawang lang naman, sa ganda ko, kaya ko siyang makuha. Huwag mo nang sabihin na 300,000, kahit 500,000, kaya ko yan. Ano na namang kalokohan yan? Hindi ako mangahas. Tingnan mo, nakatayo ang 2 malalakas na lalaki dito. Ako, hindi ba ako may pakpak? Hindi na makakatakas. Nakatakas siya. Saan ka tatakbo? Saan ka tatakbo? Umuulan ng pera. Akin! Pinalo mo ako Mrs. Jiang? Sige ng Jiang, ng pinakamayamang pamilyang Jiang. Dumating na ang pagkakataon. Ikaw ang kanyang tunay na tiya. At gusto mo pa siyang ipagbili. Lumayas ka. Huwag kang magyabang. Huwag mong isipin na may taong makakapagprotekta sa iyo habang buhay. Umalis na tayo. Nag-iwan ng matinding banta si Li Chunmei, babalik siya maaga o huli. Kailangan kong makuha ang kanyang loob ngayon. Tita, salamat sa tulong mo kanina. Kasi, kakagraduate ko lang, wala pa akong trabaho. Ang dami mong perang ibinagsak kanina, ito, kahit ibenta mo ako, hindi ko kayang bayaran. Paano kung magtrabaho ako bilang katulong mo para mabayaran ang utang? Magwalis, magluto, maglaba, eksperto ako sa lahat. Basta pakainin at painumin mo lang ako, okay na. Binibini, ang dami mong sinasabi. Paano kung pakasalan mo ang anak ko, araw-araw mong kausapin ng 100 salita? Kung may mga api sa kanya, sagutin mo, 300,000 kada buwan. Isipin mo, Nanaginip lang ba ako? tingnan mo. Ito ang anak kong si Jiang Yan. Itong bata, mula bata ay hindi mahilig magsalita. Lahat ng problema ay itinatago sa sarili.
Isang pangungusap. Hindi lalampas ng 10 salita. At napakamatigas ang ulo. Diretso siyang nag-aral hanggang doctorate, nag-skip grade at graduate. Siya ang pinakabatang surgeon sa cardiothoracic surgery. Sabi nila sa akin, ang mga operasyon niya ang may pinakamataas na success rate sa buong ospital. Pero sa tuwing tatanungin ko siya kung pagod siya, wala siyang sinasabi sa akin kahit isang salita. Magsalita lang ng basta-basta para iligtas ang isang gwapong lalaki, at may pera pa, na kunwari ay napunta sa akin. Ngayon ay kayang-kaya ko na siyang mahalin-mahalin ng sobra-sobra. Ngayon na ganyan siya. Kahit sa paghahanap ng kadate ay ayaw sa kanya. Hindi maganda na ganito na lang. Kailangan niyang magkapamilya, di ba? Mian. Mian, ipinapangako ko sa iyo. Kapag gumaling na siyan, at nakakapagsalita na ng marami, papakawalan kita agad. Kung may makilala kang gusto mo, bibigyan kita ng isang malaking dot. Ihahatid kitang marangal. Tita, huwag kang mag-alala. Magaling ako magligtas ng iba. Ayos lang yan. Basta araw-araw ay makikipag-usap sa guwapong lalaki, makakakuha ng 20 talong taan ng 45 piso sa isang buwan. Kung isang taon, 28,080,000 piso, ang taunang sweldo ng isang opisyal noong unang panahong. Ganyan din siguro. Itong kachat na ito. Sarap. Ang naglalakad na 26 piso game na. Kahit anong lakas ng katok, walang galaw. Sadyang ganyan ba? Ako Ruan Xingmian. 22 taong walang jowa sa unang pagkakataon ay humalik sa lalaki na pahawak sa peka sa dibdib niya nunal. Hoy 36. Asawa, kumusta ka? Anak, ito ang bagong asawa mo. Mag-usap kayo ng maayos. Mag-usap ng malalim. Matigas ang dibdib mo ah. Ang hindi ko lang alam kapag nasa itaas, baka masyadong matigas. Umalis ka. Huwag kang magmadali, Dr. Jiang. Ay, hindi ko sinasadya iyon, kumatok ako. Hindi mo binuksan. Gusto ko lang sumandal at makinig. Sino bang mag-aakala na ang pinto? Wala yatang isip. Biglang bumukas. Ang lakas pala niya. Kamusta, asawa ko? Ako si Ruan Xingmian. 22 taong gulang. Sa Northeast. Nag-aral ng 4 na taon sa kolehiyo at kakauwian ko lang. Ngayong hapon, ng nanay mo pinulot ako mula sa tea house. Tapos ka na ba? May iba pa. Sabi ng nanay mo 300,000 kada buwan. Para maging kachat mo. At asawa. Kaya technically speaking, pumasok ako para magtrabaho. Tungkol doon, unang araw ng trabaho, nadapa ko ang amo. Iyon ay kasalanan ko. Inaamin ko. Oy, abogado ba? Pangako hindi na ako titingin ng kung saan-saan. Usap tayo ng maayos. Ang nanay mo ay nagbayad na. Ang ingay ng babaeng ito. Sa academic conference, ang boses ng daan-daang tao ay hindi kasing lakas ng kanya. Ay naku, totoo pala ang mga chismis. Sabi sa akin ng nanay mo, ikaw ay tahimik mula bata ka pa. Lahat ng problema ay ikaw ang umako. Hindi ka mahal ng tatay, nanay. Mahal ka naman. Pero kahit isang babaeng lamok ay ayaw lumapit upang sumipsip ng iyong dugo. Narinig ko pumunta ka sa bar uminom mag-isa. Kahit ang kachat ay lalaki lang. Kahit ang kachat ay lalaki lang. Paano ako makakalayas? Asawa, ang pagmamahal ko sa iyo ay ganoon ba kahirap tanggapin?
Hindi ka ba avoidant? Ako ay paperclip, kahit anong baluktot, may hugis. Magkano ang alok niya? Doble ang ibibigay ko. 300,000. 3 araw. Jiang yan. Magpustahan tayo. Sa loob ng 3 araw, kung mayroon kang isang pangungusap na higit sa 10 salita, magpapakasal tayo. Kung hindi, lalayas ako agad. Ano sa tingin mo? Ikaw. Sige. Ni-record ko. Ngayon hindi na siya makakapag-deny. Para sa mga tahimik na lalaki, marami akong lakas at paraan. 3,600,000 naglalakad. Abangan mo ang susunod. Magandang araw, mahal kong asawa, kain na tayo ng almusal. Gusto mo ba akong takutin? Kuya, pakasalan mo ako. Para hindi ka na matakot. Hampa. Mahal. Mahal. Ang hangin ng pag-iisip sa iyo ay umabot na sa opisina. Nararamdaman mo ba? Oras na ng serbisyo, mahal scrub, masahe, at chika. Ano ang una mong gusto? Mas mura kung mag-avail ka ng card. Lumabas ka. Sigurado ka bang hindi ka kukuha ng card? May limited time promo ngayon. Mag-load ng 10 karakter. Libre ang 5 karakter. Umalis ka. Bakit ka pumapasok sa male bathroom? Walang disiplina. Hindi mo ba alam na madali kang maaresto at magka-record? Sana sa akin ka lang pumasok. Paano siya nakapasok? Hindi ba ako nakalock ng pinto? Mahal, gusto mo kumain? Ang hirap naman. Para lang bigyan ako ng ubas. Ang paa ko, tulungan mo akong abutin. Tulungan mo akong tumayo. Wala ka bang ginagawa? May ginagawa ako, busi ako sa paghabol sa iyo. Kasi ikaw ang aking mahal na asawa. Ikaw ang naglalakad na 3.6 million. Nasaan sina Ian at Mian? Nasa study room ang binata. Nasa study room din ang magiging binibini. Huwag hayaang takutin ni Ian ang tao. Buti na lang may tao na nakakatanggap sa kanya. Kailangan mong sulitin ito. Bilisan mo sila na magpakasal. Mahal, pagkatapos naming maghalikan, magpakasal na tayo. Parang aso ka ba? Buti naman. Hindi ko inakala na ang anak ko ay may araw na pasukin ng magnanakaw. Kailan kayo magpapakasal? Gusto nyo bang sinanay tumulong sa paghahanda nyo? Hindi na kailangan. Dalhin mo siya. Sa bibig mo ayaw. Pero kanina iba ka. Gusto mo bang sabihin? Ang sweet ko, nakakainis. Sabihin mo naman. Ikaw? Anak, pakasalan mo na siya. Tingnan mo ang bibig mo. Parang pinilit halikan. Ang mga dahilan mo, hindi lalampas ng 10 salita. Paano ka mapapanatag ni nanay? Kahit papaano, mapoprotektahan ka niya.
Walang makikinig. Wala ring saysay. Gusto mo palang matutong magsalita. Kung gusto mong matuto, kailangan mong magsalita. Kung hindi ka magsasabi, paano ko malalaman? Gusto mo ba talagang matuto? Kahit na itinulak mo ako kanina, kailangan mo pa ring magsalita. Ano ngayon? Kung hindi, kapag kasal na tayo, Tama na. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Gusto mo lang ng pera. Jiang Yan. 15 salita ang sinabi mo. Talo ka, dapat sumunod. Pakasalan mo ako. Kahapon nung tumaya tayo, nag-record ako. Kung hindi ka sasama sa akin para kumuha ng marriage certificate, ipapakita ko ang recording sa buong mundo para malaman ng lahat na ikaw ay manloloko at walang kwentang lalaki. Alam ko, mula bata ka, ay hindi ka mahilig magpahayag ng sarili. Lahat ng problema ay sarili mong tinatanggap. Pero, papayag ka bang si tita ay tumingin sa iyo, araw-araw na nag-aalala para sa iyo? Lumabas ka at marinig ang ibang tao na pinag-uusapan ka, nag-aalala para sa iyo, hanggang hindi makatulog. Kung mayroon akong ganito kagandang ina sana. Anak, si nanay ay hindi na magtatagal. Ang tanging hiling ni nanay ay makita kang magkaroon ng sariling pamilya. Sila itinuring ba nila akong tao? Kailan pa ito kasunduan na dialogo? Naiintindihan ko. Ang galing, asawa ko. Alam ko na ikaw ay hindi yung tipo na nagsisisi o bumabaliktad. Sige, sige. Kaya nanay, pupunta para tulungan kayong ayusin ang bahay kasal. Hindi ako magpapanggap. Maglalahad na ako. Totoong pumunta ako para humingi ng pera, pero totoo na para sa iyo. At kay tita, may gusto ako. Dumating ako dito para kunin ang mga abo ng aking ina at mga gamit, pero yung tiyahin ko si Lee Chun Mei. Pilit akong ipinakasal sa matandang lalaki. Kaya, kailangan ko ng isang tao na magpoprotekta sa akin. Makuha ang abo ng aking ina at mga gamit, isang sandigan. Ano ito? Bago ang kasal, nagtapat ng kanyang malinis na pinagmulan. At may bonus pa. Na magpahayag ng pag-ibig sa akin. Huwag mong isipin na dahil nagtapat ka ay magpapabaya ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikialam sa iyong kalayaan. Ang kasunduan natin ay ilang buwan lang. Kapag dumating na ang oras, matapos ko ang misyon na ibinigay ng iyong ina, aalis ako agad. Kaya pakasalan mo ako. Mabuti naman, di ba? Ang bango niya, ang tamis. Parang yung isang magulang ng bata na nagdala ng strawberry cake para sa bata. Anong problema mo? Bakit ka tumatakbo? Napakaganda. Sa wakas ay may gustong kumuha nitong tahimik na tao. Ang puso ko, sa wakas ay kumalma na. Miyen-miyen. Ang puso niya ay kalawangin na sa loob ng mahigit 20 taon. Dahan-dahan mong buksan. Araw-araw, kausapin mo siya ng marami. Iligtas mo siya. Nasa iyo na ang lahat. Tita, huwag kang mag-alala. Kahit na, ang bibig niya ay gawa sa titanium at hinang na, ako pa rin ang magbubukas ng kaunting siwang. Naririnig ko. Sasabihin ko sa iyo. Noong bata pa tayo, noong nagkampang tayo, kumuha siya ng ganyan kalaking bag ng merienda. Ang bilis ng mga nakatatanda, ngayong hapon lang nagpakasal. Ngayong gabi ay nasa honeymoon na. Yung hinalikan ko noon, kaliwa ba o kanan? Ang busy ng trabaho nyo sa ospital, no? Uwa. Tama rin naman, dahil ikaw ang pinakabatang cardiac surgeon sa Jiangxi City Hospital, tiyak na busy ka nga. Talagang tahimik na tao. Pero narinig ko, ang cardiac surgery department ay isang mainit na departamento. Maraming tao ang nagpupumilit pumasok, pero hindi makapasok. Ang pamilya ninyo ay pinakamayaman, napakaganda ng kondisyon, bakit hindi ka nagmana ng negosyo, at nagdoktor ka na lang? Ay, naku. Nagsalita agad.
Narinig ko na ang matanda sa pamilya Jiang, mas gugustuhin pa niyang ibigay ang negosyo sa anak sa labas, kaysa sa kanya. Hindi ba't nagdadagdag ako ng asin at sili sa sugat, at niluluto pa ng malakas na apoy? Ang ibig kong sabihin, ang mga taong tulad mo na nagsasarili, ay bihira na. Ang mga alitan ng mayayamang pamilya ay wala sa akin. Huwag na huwag kang magsasalita ng mabilis. Ang trabaho ko ay lusutan ang batong ito na tahimik. Pero, parang malungkot siya. Pwede ka bang umuwi ng maaga bukas? Makipagtulungan ka sa trabaho ko. Kaunting maaga lang. May operasyon bukas. Susubukan ko. Sige, hihintayin kita. Ang galing. Masigla at malusog, tumatalon-talon, masayang babae. Talagang walang pakialam. Kasal lang sa akin ng kalahating araw, nakatulog na siya sa loob ng 30 segundo, at humihilik pa. Ang aking munting ginto, halika. Hayaan mo akong halikan ka ng husto. Bakit? Natatakot ka ng humalik? Ano bang hindi ko kaya? Yan, munting tadyang. Ang bango mo. Talagang isang masarap na magandang panaginip. Naiwan ko ang almusal para sa iyo, tandaan mong kainin. Mga tita, kumusta sila? Ganito ang sitwasyon. Kapag handa na kayo, pumunta na lang kayo sa bahay ng Jiang. Sige, Binibini. Sige, umaasa ako sa inyo. Sige, naiintindihan ko. May sorpresa pagkatapos ng trabaho. Umuwi ka ng maaga. Huwag kalimutan. Ang galing ko talaga. Kapag nakita ni Jiang yan, siguradong sobrang magugulat siya. Ilabas mo ang cellphone sa bulsa mo. Kung may message, sabihin mo sa akin. Oo, sige, Dr. Jiang. Diyos ko. Hindi hihigit sa 10 salita bawat pangungusap. Malamig na mukhang doktor. May taong gustong makipag-usap sa kanya. Aba, meron nga. Parang pamilyar ang mukha mo. Para kang basura na itinapon ko kahapon. Ikaw na walang utang na loob, dito ka pala nagtatago. Hirap na hirap akong hanapin ka. Bumalik ka agad. Ayaw ko. Ano? Naubos na ba ang dog food at hanap mo sa akin? Guard, sige, sumigaw ka. Kung sumigaw ka, itatapon ko ang mga gamit ng nanay mo sa basurahan para hindi mo na mahanap kailanman. Guard, saklolo. May mga ngalakal ng babae dito. Bitawan mo siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Mali ang pagkakaintindi. Ayaw mo na ng gamit ng nanay mo? Ang isang gutom at ang palaging gutom. Alam ko ang pagkakaiba. Kung itatapon mo ang gamit ng nanay ko, matapon. Ano pang gagamitin mo para takutin ako? Akala mo ba tanga ako? Naku, tingnan ninyo lahat. Walang konsensya ang taong ito. Maagang namatay ang nanay niya. Tumakas ang tatay niya. Inalagaan ko siya. Pinalaki ko siya. Malakas na siya ngayon. Hindi na siya nakikilala. Nako. Iyahin ko. Inubos mo ang pera ng pamilya ko. Sa sugal, 3 trabaho sa isang araw. 3,000 lang kinikita ko sa isang buwan. Binigay ko lahat sa iyo. Ano pa bang gagawin ko? Ibinigay ko na sa iyo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ano ang sinasabi mong kalokohan?
Ikaw naman talaga ang ayaw mag-asawa. Tumakas ka. Bumalik ka na agad. Okay ka lang? May problema. Kailangan ko ng halik ng asawa ko para gumaling. Bakit ang aga mong umuwi? Kinakabahan ako. Natatakot ako na may mangyari sa iyo. Ito ay kanyang paraan ng pagpapaliwanag. Himala. Anak, tingnan mo. Pinili ko para sa iyo ang ilang libro. Ang pinakausong CEO novels ngayon. Nilagyan ko na ng highlight ang mahahalagang bahagi. Halimbawa, itong linya. Kung maapi si Mian Mian, sabihin mo ito. Huwag kang matakot. Narito ako. Nagpabibo ka na naman. Asawa? Paano naman? Oo nga, asawa. Yung legal na kasal. Ano, huwag mong sabihin, sa krimen ng human trafficking. Gagawin mo pa ang bigami, binabalaan kita. Ito ang teritoryo ng pamilya Jiang. Ang Ruan Xingmian, ilang buhok ba ang nasa ulo mo? Hindi ko ba alam? Tiyak na sa isang lugar ka naghanap ng ibang lalaki para magkalat? Gusto mong gamitin ang ibang lalaki para dayain ako? naiinggit talaga ako sa mga taong hindi tinitibi. Isang galaw ng labi, labas na ang salita. Hindi ako papasok sa bitag mo ng pagpapatunay sa sarili. Sabi mo, kailangan ng halik para gumaling. Siya ay ang asawa ko, Jiang Yan. Jiang Yan, lalaki ng mga lalaki, pinakalalaki sa mga lalaki. Sa puso ni Ruan Xingmian, walang kamatayan. Tugatog. Ruan Xingmian, wag kang magyabang, pinahahalagahan ng pinuno ng Jiang ang pinagmulan. Hindi kanya tatanggapin, ganyang klasing babae. Pinduo-duo ka ba? Tinamaan sa ulo. Kalahati ang utak. Walang laman ang utak. Pinapayuhan kita. Mas mabuti pang magtago ka. Kahit ang mga namumulot ng basura, iniinis ka. Tinaasan mo ako ng kamay? Wala kang utang na loob. Tama lang na maagang nawala ang nanay mo. Sabihin mo ulit, Mali ba ang sinabi ko? Ha? Kaya mong makuha ito ang binata ng Jiang. Tiyak na gumamit ka ng mga hindi marangal na paraan. Para kang nanay mo, marunong lang manligaw ng lalaki. kung bored ang bibig mo, dilaan mo ang inidoro. Ikaw ang nag-aalok ng sarili. Akala mo ang buong mundo? Pareho sa iyo. Kung hindi pinigilan ng nanay ko noon. Noong umakyat ka sa kama ng tiyuhin ko. Pinatay ka na sana ng lolo ko. Tama lang. Karapat dapat kang sapakin. Ikaw na nagbenta ng pamangkin, alam ng buong nayon. May kapal ka pa ng mukha na magpakalat ng chismis. Ruan Xingmian, lalaban ako sa iyo. Hintayin mo na lang na ng pamilya Jiang itaboy ka nila. Sobra na. Anong gagawin mo? Dalhin mo siya. Tanggalin ang 2 tadyang. 10 daliri sa paa tusukin ng karayom. Suntukin ang deltoid. Loob ng bisig. Mga kalamnan sa likod ng balikat. Gamit ang malambot na sipit, kurutin ang tagiliran. Alagaan ang bawat buto. Pagkatapos, dalhin sa ospital ibalik ang tadyang at ituloy. Naku, isang beses na maraming sinabi, hindi ba sa akin? Gumagana na ang Drum Team Redemption Method. Pagkatapos, magpapatuloy ako. Muling makamit ang tagumpay. Ruan Xingmian, ako ang asawa ng tito mo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ay, tita, sige, payapa kang pumunta. Sila ang mag-aalaga sa iyo ng mabuti. Ito ang iyong biyaya. Nakapaglabas ka na ng galit? Siyempre. Salamat, asawa. Dalaga, itutuloy pa ba natin ang programang ito?
Jiang Yan. Idol. Astig. Ito ba ang sinabi mong surprise? Jiang Yan, huwag kang umalis. Ito ang pinaghirapan kong tipunin na party. Tayo. Boy, ang ganda ng asawa mo ah. Ang galing mong mag-party. Oo nga, sumayaw ka rin. Turuan kita. Ako, hindi na lang. Ay, hindi. Talagang hindi pwede. Sino ang babaeng yon? Parang ang panganay na binata. Ang bagong kasal na asawa, si Ruan Xingmian. Kayang kontrolin ng walang kwenta kong kuya, na babae. Medyo kawili-wili. Anong meron siya? Lahat gusto ko. Pati ang tao. Ano ang kinakalkula mo? Jiang Yan, kapag pinagsabihan mo si Li Chunmei ngayon, parang sinabi mo na 30. Ah, hindi. 40. Jiang Yan, kapag pinagsabihan mo ang aking maliit na tiya ngayon, sinabi mo ang 75 salita, sobrang record breaker. Kung gumalaw ka pa, papa-anesthetize kita. Dagdagan ng 8 salita pa. Kapag kasama mo ako ngayon, hindi bababa sa 5 salita. Ito ay malaking pag-unlad. Kailangang panatilihin. Huwag mong gawin mag-isa sa susunod. Ha? Masakit ang kamay. Jiang Yan, naawa ka ba sa akin? Medyo naakit ka na sa akin. Wala. Kahit hindi mo aminin, wala ring epekto. Ang dance troupe ngayon ay simula pa lamang. Mula ngayon, mag-iiba-iba ako ng paraan. Square dance, Yangge dance, Tai Chi. Siguradong sa loob ng 100 araw, lalampas ka sa 100 salita. Bahala ka. Hindi ka ba natutulog? Feeling ko robot ka. Magcha-charge ka lang ng 5 minuto. Tapos tatagal ng 1 araw. Nasa mesa ang almusal. Kumain ka na, aalis na. Tara, saan tayo? Sa bahay ng tita mo. Kukunin ang abo at mga gamit. Ang abo at gamit ng nanay ko. Samahan mo ako. Seryoso ka? Kung ayaw mo, Sige, ngayon na. Magpapalit lang ako ng damit. Hoy. Magdala tayo ng pagkain mamaya. Hindi pwedeng mag-away ng gutom. Bakit kayo nandito pa? Li Chunmei. Ang may utang, may maniningil. Dala ko ang bodyguard ko para maningil. Utang mo sa nanay ko ang 1 buhay. At ang abo at gamit ng nanay ko. Ngayon, ang utang na ito, pag-usapan natin ng maayos. Nakalok ko na ang pinto, at nabili ko na rin ang bahay na ito. Ano ang karapatan ninyo? Li Chunmei. Kung ayaw mong mabugbog ng husto, ibigay mo na agad ang gamit ng nanay ko sa akin. Nasa ilalim ng mesa, may pulang kahon. Pero ang susi, nasa tiyan na ng nanay mo at nasunog na. Kung gusto mong buksan, ikaw na ang mag-isip ng paraan. Doktor kayo, marunong din kayong magbukas ng kandado.
May nakatago ka pa bang iba? Ilabas na lahat. Kung hindi, sisiraan kita. Nasa akin pa ang isa niyang bank card, pero nagastos ko na lahat ang pera. Ibinigay ko na sa inyo lahat ito. Wala na talaga akong maibibigay. Umalis na kayo. Pumasok na kayo lahat. Lee Chun Mai. Ang 300,000 mong utang sa sugal, mahigit 2 buwan ng overdue. Bigyan niyo pa ako ng palugit. Lee Chun Mai, may 40 pang creditors na naghihintay. Wala na talaga akong pera para sa palugit. Tumahimik ka. Walang pera. Walang pera? Ibenta kita. Umalis na. Bitawan mo ako? Gutom ka na ba? Wala, isang suntok lang yon. Uwi na tayo. Ngayon, si Mian Mian ay nakakuha ng first place sa buong klase. Noong ibigay ang certificate, ang mga mata ay kumikinang, tulad ng kanyang tatay. Pero mas malakas siya kaysa sa tatay niya. Hindi siya tatakbo. Tinanong ako ni Mian Mian, bakit hindi na tayo gusto ni tatay? Sinabi ko, dahil walang mabuting lalaki. Ang aming Mian Mian ay ang pinakamabuting anak. Bakit ka nandito? Mula sa medikal na pananaw, ang pag-inom ng libreng asukal sa gabi ay nagpapataas ng panganib ng pagkabulok ng ngipin. Maaari rin itong magdulot ng pagbaba ng sensitivity sa insulin, pagliit ng asukal sa dugo, at walang pakinabang sa katawan. Ngunit ang glucose na mula sa sucrose ay mabilis na dadaan sa blood-brain barrier, na magpapasigla sa ventral hypothalamus, tegmentum area, at magpapakawala ng dopamine neurons. Pansamantalang itataas ang mood center, ang threshold ng kasiyahan. May 100 salita na ba? Ganyan ka ba palagi umaliw? Sinadya mo ba? Ikaw ang exception. Noong 3 taong gulang ako, umalis na ang tatay ko. Ang nanay ko naman ang nag-alaga sa akin mag-isa. Hindi na niya siya nabanggit. Tinatanong ko siya kung bakit. Sabi niya, Mian Mian, simula ngayon, ikaw at ako na lang, okay. Nang lumaki ako, saka ko nalaman na ang tatay ko pala ay may bago ng pamilya. Alam na ng nanay ko yun. Natatakot siyang masaktan ako. Kaya hindi niya sinabi. Sa tingin mo, hindi ba siya tanga? Mag-isa niyang tiniis yon ng matagal. Nagkasakit siya pero hindi niya sinabi sa akin. Pag-uwi ko, wala na siya. Sa buong buhay niya, para sa akin. Hindi na siya lumabas ng maliit na bayan na yon. Ayaw ka lang niyang malungkot. Ako rin. Ang galing mo naman sa pag-comfort. Parang sanay na sanay ka. Ah, oo nga. Doktor kasi. Araw-araw kang ganito. Nangungonsensya sa pamilya ng pasyente. Sige, okay na ako. Salamat Dr. Jiang. Ang serbisyo mong pampagaan ng loob ngayong araw. Nagustuhan ko. 5 bituin. Oo nga pala. Wala kang pasok bukas, isama kita sa picnic. Jiang Yan, tara na.
Sabi ko sa'yo, masaya ang picnic. Oy. Hindi na pinapansin ang negosyo ng pamilya. Ang saya-saya. Inalis na ang katulong. Ikaw na ang nagbubuhat ng gamit. Oy, may bag ka na pala. Hindi ka ba natatakot masiraan? Ang witty ni ate. Kailan mo siya iuuwi para kumain? Kuya, akala ko hindi na. Ganyan ka pa rin. Parang hindi ka nagbago, walang pinagkatandaan. Kaya pala. Kung hindi dahil sa nanay mo, nalumuhad kay Papa para gamutin ka. Baka patay ka na ngayon. Wala kang kwenta habang buhay. Ayan, kamag-anak, pakiusap huminahon ka. Sa unahan ay ang emergency room. Hindi ka maaaring pumasok. Zenhua. Bilis, bilisan mo. Iligtas si Ayan. Iligtas ang ating anak. Zenhua. Iligtas ang ating anak. Nakikiusap ako sa iyo. Zenhua, iligtas mo siya. Noong ipinanganak ka ng nanay mo, pinalaki ba niya ang inunan? Wala nang lugar ang utak mo. Paano lumaki ang asawa ko? Ikaw ba ang magsasabi ng kalokohan? Kung ayaw niya, hindi siya pupunta. Kung hindi mo maintindihan ang salita ng tao, umalis ka na lang sa sasakyan, itaas mo ang bintana, at magsalita ka ng walang kwenta. Huwag kang lumabas at dumihan ang sariwang hangin ko. Ikaw. Tara, asawa ko, umuwi na tayo Tara. Sige. Hindi ko inakala na ang kuya ko ay nakapag-asawa ng babaeng napakatalas ng dila. Gusto ko. Tingnan mo kung paano ko siya aagawin. Yung lalaking nagmamaneho ng Maybach kanina. Talaga bang kapatid mo siya? Hindi yata. Hindi ba nag-iisa ka lang sa inyo? Yung mga sinabi niya sa kanya. Totoo lahat. Jiang Yan? Huwag kang mag-isa. Hindi na ako magtatanong. Sasabihin mo kapag gusto mo. Jiang Heng ang pangalan niya. Anak sa labas. Anak sa labas. Siya pala iyon. Yung ampon ng pamilya Jiang na sinasabi. Yung pumalit sa iyo sa negosyo. Ang gusto niya, ibinibigay ng tatay ko sa kanya. Pati mga laruan ko, mga grado, mga sertipiko, mga kaibigan, at pati kumpanya. Palagi ka na lang ba magpapauna? Nakipaglaban ako. Walang silbi. Kaya pala sinabi niya noong araw ng kasal, walang nakikinig sa kanya. Walang kwenta ang away dati. Dahil hindi pa niya ako nakikita. Kapag nagkita kami ulit, paniguradong, mapapahiya siya sa akin. Kung pakakasalan mo siya, mas magiging maganda ang buhay mo sa pamilya Jiang. Jiang Yan? Inupahan ako ng nanay mo, ikaw lang ang kliyente ko. Anong maganda sa isang anak sa labas? Kung gusto, tayo na lang mag-anak. Pakakasalan ko siya. Managinip ka na lang. Tingnan mo nga ang mukha niya. Kung hindi mo iskan ng QR code, hindi mo malalaman kung sino ang tatay. Ay, nako. Ano ba tong sumasaksak sa akin? Ang sakit. Jiang Yan. Huwag gumalaw. Aba, bitawan mo muna ako. Hindi ba sinabi mo na tayo na lang mag-anak? Ako. Hindi pa ako handa ngayon. Jiang Yan. Anong gagawin mo? Jiang Yan, ano ka ba? Bitawan mo ako. Taga-usap lang ako. Walang ibang serbisyo. Taga-usap. Yung sinabi mo kanina ulitin mo. Hindi ko sasabihin.
Imbento lang yun kanina. Makakalimutan ko na. Uy, Yung. Nasaan si Tita Jiang? Bakit hindi ko siya nakita ngayon? Nagbakasyon siya. 1 buwan bago siya bumalik. Sa bahay na lang tayo kumain ngayon. Mag-iihaw ako. Yung gusto niya binibigay ng tatay ko sa kanya, lahat ng gusto niya. Pati mga laruan ko, mga grado, mga award, mga kaibigan. Pati ang kumpanya. Meron na. Halika sa likod ng subdivision campsite. Mag-text kapag dating mo. Ano na namang pakulo niya? Ano na namang kalokohan ito? Ruan Singmian. Bingo, tuloy ka lang. Huwag kang sumilip ha. Lakad. Ding ding ding. Anong masasabi mo? Nagulat ka, di ba? Hindi inaasahan, di ba? Nagustuhan mo ba? Lahat ng ito ay in-order ko kagabi na ipinadala kinabukasan kahit hindi kasing ganda ng dati mong mga gamit. Pero bago ang mga ito, walang ibang nakahawak. Sabi ng tita mo, noong bata ka, paborito mo ang camping at si Ultraman. Tingnan mo itong si Zero. Yung muscles, yung linya ng katawan, astig, di ba? Ikaw, kung hindi mo gusto, palitan ko ng si Tiga. O kaya si Leo. Ruan Singmian. Salamat. Sige, sige. Kung sino man ang mang-aagaw ng gamit mo, babawiin ko para sa'yo. Tingnan mo itong si Zero. Mukhang cold sa labas, pero malambot sa loob. Lahat ng problema, siya ang sumasalo. Kamukha mo. Dati, hindi ko alam ang mga ito. Kagabi lang, nag-aral ako ng mahigit 30 episode. Ano sa tingin mo? Gusto mo ba? NM. Gusto. Epektibo ang naunang pakikipag-usap. Mukhang epektibo. Kailangan nating ituloy ng tuloy-tuloy. Diretsong pasok. Para lalo siyang mag-open up. Oy. Hoy, bumisita ka sa trabaho niya? Sayang. Ang kanyang clinic, konti lang ang pasyente niya sa isang araw. Hindi ka katulad ko. Uy, bola mo yan. Ang number ng appointment ng asawa ko. Kailangan mong magpa-reserve ng 2 linggo bago. Akala mo ba lahat katulad mo? Nagpapanggap, nagmamagaling. Ang asawa ko noong nakaraang taon ay gumawa ng 328 na operasyon. Ang success rate ng operasyon ay 98.7%. Ikaw. Nabalitaan ko. Nagpalit ka ng 3 sports car noong nakaraang taon. Nagpalit ka ng 5 nobya. Nakagastos ka ng 200 milyon. Para sa akin ito. Ito ang hapunan ni Jiang Yan. Kasama mo ang kuya ko. Ikaw pa mismo namimili ng pagkain? Ang kuya ko, sobrang insensitive. Ang kuya ko naman, sobrang walang pakialam sa iba. Ito ay 3 milyon. Kung gusto mo, sumama ka sa akin. Tinanggap ko na ang pera. Kapag nagkasakit ka ulit sa susunod, aayusin ko na ang asawa ko na unahin kang iligtas. Pero sa tingin ko, sa iyong sintomas, malamang, wala ng pag-asa. Bumalik ka sa sinapupunan ng nanay mo para mag-ayos. Sigurado, may oras pa. Ninakaw niya ang cheque ko. Babe,
Ang swerte naman, nagkita tayo. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Antique dealer ka ba? Bawat tao tinatawag mong babe. Umalis ka na. Huwag mo akong pilitin sa pinakamasayang sandali ko na sampaling ka. Nagtataka lang ako. Tulad ng kuya ko, na tahimik na tao. Ano ang nakikita mo sa kanya? Nagtataka ka no? Tama lang na magtaka ka. Umuwi ka at tumingin sa salamin. Maiintindihan mo, si Jiang Yan ang Rurok. Rurok, naiintindihan mo ba? Ginoo, sinabi ng babaeng iyon na sabihin ko sa iyo. Bumili ng segunda mano sa Juan. Huwag kang laging umiikot sa kanya. Bakit ang saya-saya mo? Ngayong araw, nakasalamuha ko ulit yung kapatid mong mura. Sabi ko sa'yo. Galit na galit siya sa akin. Kung isang araw, matapos na ang kontrata natin. Ikaw, Tutulungan talaga kita. Kung sa relasyon natin, mas priority ang ex-husband, siguradong mas mataas kaysa kapatid na lalaki ng ex-husband na hindi lehitimo. dahil lang ako ang ex-husband. Ay nako, ang tagal mong sumagot ng tawag. Mabilis ang pag-usad nyo ni Mian. Ma, anong kailangan? Kung hindi dahil kay Jiang Zhenhua na matandang iyon, maghahanda ng party para sa kaarawan. Ayokong istorbohin kayo. Ipipilit pa niyang pumunta ka. Kung hindi ka pupunta, masisira ang reputasyon mo. Tita, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kung sino mang mang-aapi kay Jiang Yan, sasagutin ko. Ang mga dapat ihanda, handa ko na. Tutulungan ko si Jiang Yan na mabawi ang lahat ng kaya kong mabawi. Sige, buti naman. Tama nga ang pagkakakilala ko kay Mian. Sabi ko sa'yo, para mabawi, may kumpleto akong paghahanda. Simula bata ako, ilang beses na akong sumubok na mabawi, at ilan doon ang nagtagumpay. Sa oras na yon, protektahan mo na lang siya. Bakit hindi dumating si Jiang Yan? Tatay, si kuya ko, may bagong asawa. Bagong kasal. Tatay, alam nyo naman, di ba? Narinig ko daw. Napangasawa ni Jiang Yan si Ruan Xingmian, isang walang modo na babae. Ang kanyang hipag, marami pang utang. Ang ganyang kamag-anak, nakakahiya sabihin. Sa tingin ko, si Jiang Heng kaysa kay Jiang Yan ay mas maaasahan. Ah, magaling. Ang pag-aasawa, hindi man lang nagsabi sa akin. At hindi dumalo sa birthday party. Si Jiang Yan, gusto niyang magrebelde? Pasensya na po sa inyong lahat, mga nakatatanda. Nalate kami. Ito si Jiang Yan. Dati parang hindi nakikita. Ang dating, mas mukhang tagapagmana ng pamilya Jiang kaysa sa kapatid niya. Pasensya na po, mga tito at tita. Nahuli kami. Si Xingmian, di ba? Balita ko galing ka sa Hilaga. Ang mga tao doon ay bastos. Hindi ka naman naapektuhan? Malalim ang epekto sa akin. Ngayon, isang araw akong hindi nagmumura. Masama ang pakiramdam ko. Kung gusto mo, subukan mo. Napakawalang galang. Nag-aalala lang si tita sa'yo. Xing Mian, huwag kang mag-alala. Halika. Iinumin ko ito para sa'yo. Bunso, gusto mo ba akong lasingin? Pwedeng uminom, pero kailangan mo munang uminom ng 3 baso bilang paghingi ng tawad. Paghingi ng tawad? Bakit?
Sa usaping pamilya, asawa ako ng kuya mo. Wala kang respeto, hindi ba dapat humingi ka ng tawad? Xing Mian. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Tama na, Jiang Yan. Sumama ka sa akin sa study. Ate, yung kapatid ko na tahimik lang. Kaya ka ba niyang pasayahin? Ikaw, pala ka na tumalsik ng tubig. Akala mo, hari ka na ng dagat. Makinig kayong lahat, sobra akong mainitin ang ulo. Hindi ako basta-basta, sinisigawan ko yung mga walang pakundangan na nanggagambala sa akin at sa asawa ko. Kung sino pa ang mga mang-asal sa akin. Ang susunod kong tatanggalan ay siya. Ano, hindi ka pa ba nasabunutan kanina? Gusto mo bang dagdagan ko pa? Tubig sa banyo? Ate, gusto ko ang mga babaeng maanghang tulad mo. Kapag naglalaro, mas maanghang ka pa. Tama nga. Parang bituka mo ang konektado sa bibig mo? Ang baho naman. Muntik na akong masuka. Kahit tahimik ang asawa ko, mas maayos pa rin siya kaysa sa iyo. At least hindi siya nagpapakasasa kahit saan. Sinasabi ko sa iyo, kung magpakatanga ka ulit, pagsisisihan mo ito habang buhay, mawawalan ka ng luha. Ikaw, nakita mo lahat? Huwag kang magkamali ng akala. Wala kaming dalawa. Siya lang ang may gusto. Pangunahin ang kanyang pagnanasa. Pinaayos ko na siya. Alam ko. Lagi kitang pinaniniwalaan. Jiang Yan, Ruan Xing Mian. Hintayin ninyo ako. Ngayon, andito ang lahat. Opisyal kong inaanunsyo. Simula bukas, si Jiang Heng mula sa pangalawang pangulo ay itatalaga bilang presidente ng grupo at hahawak sa pangunahing negosyo. Tungkol naman kay Jiang Yan, dahil may pamilya na siya, dapat siyang magtayo ng sariling negosyo. Tungkol naman dito, sa mga shares ng grupo, munang bawiin. Ito ay gusto nilang si Jiang Yan sa pilitang paalisin sa grupo, hindi inaasahan. Pero dapat din naman, sa mga nakaraang taon, wala naman siyang naiambag na kontribusyon sa grupo. Kanina tinawag ka ng tatay mo tungkol diyan, hindi ka ba makikipaglaban? Sanay na. Walang silbi ang makipaglaban. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakipaglaban. Dahil pinapahalagahan ako ng tatay ko. Kaya ako ay... Tagka lang. Tutol ako. Jiang Yan, kontrolin mo ang asawa mo. Kapag nagsasalita ang nakatatanda, siya ay isang tagalabas. Ano ang karapatan niyang makialam? Sinabi mong ako ay isang tagalabas. Sige. Kung gayon, ako na itong tagalabas. Kung para sa iyo na kamag-anak, ay mas nakakakilala sa sarili mong anak. Ikaw, ano ang sinabi mo? Si Jiang Yan ay sa Jiang Cheng ang pinakabatang cardiac surgeon. Kahit ang mga propesor mula sa ibang bansa ay gumagalang sa kanya ng lubos. Noong huli kang nagkasakit, siya ang gumawa ng mahigit 20 oras na operasyon na nagligtas sa iyo mula sa bingit ng kamatayan. Ngayon, mabuti pa, talaga namang aalisin mo sa kanya ang mga bahagi na nararapat sa kanya. May konsensya ka ba? Doktor siya. Hindi ito ang dapat niyang gawin. Ang pag-aalaga ng pasyente, hindi ba ito ang kanyang tungkulin? Tungkulin? At ikaw? Ang tungkulin ng isang anak sa labas? Tungkulin bang hintayin kang mamatay upang manahin ang iyong mana? Ano ba ang sinasabi mong kalokohan?
Bibigyan kita ng 300,000 sa IV fluid ng tatay ko. Haluan mo ng gamot na ito. Ginoo. Ang bisa ng gamot na ito Ay ay salungat salungat sa sa gamot gamot ni ni Ginoong Jiang. Bakit ka nakikialam? Haluan mo lang. Heng. Heng, ito. Tay. Huwag kang maniwala sa kanya. Ito ay paratang. Hindi ko inaasahan. Magaling ka pala mag-edit ng litrato. Nagagawa mo ang ganitong uri ng larawan. Wala akong pakialam. Kung edit ng litrato yan, edit ng litrato yan. Okay lang kahit punitin mo, kasi kopya lang ito. Mamaya pag uwi ko, ibibigay ko ang orihinal sa pagpapatupad ng batas. Ayan, alis na tayo. Anong gusto ninyong gawin? Gusto ninyong makipag-away? Hindi ako takot sa inyo. Ako. Tay? Ano ang kondisyon mo? Jiang Yan, ito ba ang pinaghirapan mong resulta? Alam ko na. Hindi ka naman maniniwala. Sa hindi ko ginawa, ang ginawa ni Jiang Heng ay laging isisi sa akin. Magiging ebidensya ng pagmamalupit mo sa akin. Talagang hindi ka panipaniwala. Nagulat ako. Ang iyong anak sa labas ay gustong pumatay sa iyo. Ikaw naman ay binaligtad mo ang blame. Ang tunay mong anak, sino bang mag-ama ang may ganitong relasyon? Sino ang may utang sa inyo? May utang ba sa inyo si Jiang Yan? Ruan Xingmian, huwag kang mang-abuso. Ito ay usapin ng pamilyang Jiang. Ang usapin ni Jiang Yan ay usapin ko rin. Sinasabi ko sa iyo, kung patuloy mong i-push ang pag-alis ng kanyang shares, paglabas ko ng pinto, ikakalat ko ang bagay na ito. Ang lakas lang ng boses ko, sa oras na iyon, ipapakita ko sa lahat kung anong klaseng matandang lalaki ka, at kung ano talaga ang ugali mo. Sige. Kunwari ang sinabi ko kanina ay hindi ko sinabi. Pero, Jiang Yan, alagaan mo ang asawa mo. Kung magkakamali siya ulit, kayo dalawa ay lumayas kayo sa pamilya Jiang. Napakasama nito. Tayo na. Jiang Yan, huwag kang malungkot. Hindi ka mahal ng tatay mo, wala yon, ako. Ano ba yan? Ruan Xingmian, hindi na ako makapaghintay. Jiang Yan, Pangalan pa rin? asawa. Ruan Xingmian. Mahal kita. Naku kahapon talaga, naubos ko si Jiang Yan. Ruan Xingmian, gising ka. Nandito ka lang para kumita. Maraming gulo sa pamilya Jiang. Iningatan mo ito ngayon, kaya mo bang ingatan sa susunod? Kaya mo bang panagutan ang buong buhay niya? Habang hindi ka pa masyadong nahuhulog, takbo ka na. Mian. Kita nakauwi ka na. Naglaro ka sa labas, mahigit 1 buwan, dapat umuwi ka na. Narinig ko sa handaan, pinagalitan mo ng husto ang matandang iyon. Ang galing mo. Kumusta kayo ni Ian? Tita, may gusto akong sabihin sa inyo. Tita, may sasabihin ako sa iyo. Ako, gusto tapusin ng maaga ang kontrata. Bakit? Noong una mo akong kinuha ay para iligtas siya. Mas mabuti na siya ngayon. Mas madaldal na siya. Kaya gusto ko nang tapusin ng maaga. Balak ko tapusin ang susunod na buwan. Kapag nakakuha ako ng 600,000, aalis na ako. Bakit? Isipin mo na lang na duwag ako. Anak, huwag kang magmadaling sumagot. Yan, hindi siya marunong magpahayag ng kanyang nararamdaman.
Nakikita ko. Talagang gusto ka niyan. Yan. Talagang gusto ka niya. Pakiisipan mo pa, okay? Siyempre. Kung sa huli ay talagang magdesisyong umalis. Hindi ka pipigilan ni tita. Ikaw at si Ayan, mag-usap kayo, okay? Bakit kailangan nating magdiborsyo? Kagabi, naabot mo na ang KPI. Pagkatapos matulog, iniwan mo ako. Hindi ko naman ibig sabihin iyon. Pero sa madaling salita, ang ating kasunduan sa kasal ay 1 buwan na lang. Kapag natapos na ito, aalis na ako. Bigyan mo ako ng dahilan. Jiang Yan, ano ba ako sa'yo? Pasensya na. Ganyan ka na naman. Nagsorry ka sa isang ito, nagsorry ka sa yun. Naisip mo ba? Ang taong pinakakailangan mong pagsorian ay ang sarili mo. Jiang Yan, inaapi ka, hindi ka nagsasalita, paborito ng tatay mo ang kapatid mo, hindi ka lumalaban, kaya ako ginawa mong iyong emotional crutch, di ba? Estudyante lang ako. Hindi ko kayang panagutan ang buong buhay mo, ang galing mo naman. Kung sa huli ay gagawin kitang umaasa lang sa iba na walang kwenta, anong gagawin? Hindi ako magiging ganyan. Pero natatakot ako. Gusto ko lang kumita ng sapat na pera at umalis. Ayokong makialam sa alitan ng mga mayayaman na pamilya. At ayoko nang maglaro ng isang panig na story ng pag-save. Pasensya na, Mian. Na ganito ka nakakaramdam ng insecurity. Kasalanan ko ito. Sa pagkakataong ito, ako naman ang manligaw sa'yo. Anong ginagawa mo? Kumain ka na ba? Ngayong gabi, gusto mo bang kumain ng inihaw? Pagkatapos kumain, gusto mo bang manood ng mga bituin? May mali ba akong sinabi? Bakit hindi siya sumasagot? Kuya Yan, oras na para umuwi. Bakit nakaupo ka pa dito? Anong tinitingnan mo? Ano to? Wala lang. Hindi nga? May minamahal ka na? Manghihingi ako ng payo sa'yo. Paano manligaw? Hindi nga? Sumikat na ang araw sa kanluran? Ikaw, nanliligaw ka na sa babae? Hoy, kayong mga taga-Shinwai, o kami. May nangyayari. Matagal na kaming magkaibigan niya. Nagustuhan niya pala isang carbon-based na nilalang. Ginoo, ano pong gusto ninyong kainin? Sabihin nyo na lang po sa akin. Hindi na kailangan personal. Gusto niya ang sweet and sour spare ribs. Hindi pwedeng isabay ang asukal at suka sabay na ibuhos. Nasunog na ito. Sweet and sour spare ribs. Napakadali lang gawin. Napakadali lang gawin. Ilagay na lahat ng pampalasa. Tikman mo ang sweet and sour na ginawa ko. Ruan Xingmian, anong nangyari sa'yo? Pasensya na. Nadumihan ko ang kama mo. Anong gagawin mo? Pumunta sa ospital. Dr. Jiang, ito. Tawagin si Joe Mubay. Kailangan agad ng asawa ko ng lunas asawa dali. Dr. Joe. Ano ang nangyari? Pagdurugo sa ibabang tiyan, mga 200 mililitro. Matingkad na pula. Siya ay type AB. Kung kinakailangan, pwede akong mag-donate ng dugo.
Kahit anong paraan, huwag hayaang may mangyaring masama sa kanya. No. Maghahanda na ako agad. Dr. Jiang, gusto mo bang umupo habang naghihintay? Hindi na. Mian. Wala kang dapat na masamang mangyari. Ano ang nangyayari? Paano siya magiging okay? Totoo ba? Kumusta na? Iligtas siya. Gamitin ang pinakamagaling na gamot. Kunin ang pinakamahusay na doktor, kahit magkano ang gastos. Jiang Yan, kailangan mong maging handa sa isip. Magsalita ka naman, ano ba talaga ang nangyari? Siya ay nasa regla, medyo masakit ang puson, at hindi rin siya nakatulog ng maayos kagabi. Nanghihina siya, Jiang Yan. Doktor ka rin. Pwede bang magkaroon ka ng pangunahing kaalaman bilang doktor? Pwede bang magkaroon ka ng pangunahing kaalaman bilang doktor? Alam mo naman na abala ang ospital natin. Alam mo naman na abala ang ospital natin. Alam mo naman na abala ang ospital natin. Ang matalik kong kaibigan ay ikinasal na. Naghintay ako hanggang dinala ka sa ER para malaman. Naghintay ako hanggang dinala ka sa ER para malaman. Kayong mag-asawa, hindi kayo patas. Kami ay kontratang mag-asawa lang. Isang buwan na lang, magdidiborsyo na kami. Ano pang sasabihin? Kontratang mag-asawa at magdidiborsyo pa? Kilala ko siya sa loob ng maraming taon. Siya ay laging kalmado at disiplinado. Kagabi lang siya unang beses nagpakita ng ganoong nag-aalala na mukha. Kagabi lang siya unang beses nagpakita ng ganoong nag-aalala na mukha. Kagabi lang siya unang beses nagpakita ng ganoong nag-aalala na mukha. Dr. Zhou, may nobya ka ba? Wala. Ano sa tingin mo sa akin? Pagka-diborsyo ko, kunin na kita. Pagka-diborsyo ko, kunin na kita. Dr. Zhou, may nobya ka ba? Ano sa tingin mo sa akin? Pagkatapos kong magdiborsiyo, iisipin ko. Ikaw. Ayos ka lang ba? Pinakasalan mo si Jiang Yan, tapos makikipagdiborsiyo ka? Tapos gusto mo akong pakasalan ulit? Ayoko. Bahagi ng play ninyo. Ano ngayon? Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Sa tingin ko, si Dr. Zhou. Uy, nandito pa ako. Alis na ako? Bago umalis, yung sinabi niya kanina tungkol sa pangalawang kasal, kalimutan mo na. Sige, bingi na ang tenga ko. Bulag na rin ang mata ko. Wala akong naaalala. Pag uwi natin, maghihiwalay tayo ng kama. Sa side ng nanay mo, nasabi ko na, hindi na kailangan magsama, baka magka-misunderstanding. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag gumalaw. Isuot mo na yan, tapos uuwi na tayo. Ruan Singmian. Magsimula tayong muli. Ngayon, ako na ang manliligaw sa'yo. Tandaan mong kumain ng almusal. Kung wala kang plano ngayong gabi, susunduin kita para manood ng mga bituin. Bakit ang tamis nito? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Wala ka bang pasyente? Kaka-check ko lang ng mga pasyente. Dumaan lang ako. Ang lalaking nasa pag-ibig. Ikaw, obstetrics gynecology, pumupunta sa cardiothoracic surgery ward ko. Close ba tayo? Kuya, sumusumpa ako. Wala akong masamang intensyon kay ate. Gusto mo bang tulungan kita? Tuturuan kita kung paano manligaw. Paano manligaw? Papatayin ko kayo. Kayo ang may kasalanan. Kayo ang pumatay sa asawa ko. Jiang Yan,
Hindi ba sabi mo dadalhin mo ako manood ng bituin? Bakit ang tagal mong walang balita? Oy, Ate, pumunta ka na sa ospital. May nangyari kay Jiang Yan. ano? Nasaan si Jiang Yan? Siya. Baka siya. Imposible naman. Imposible. Paano siya na-aksidente? Okay lang siya. Ate, ang lakas mo naman. Muntik na akong mahimatay sa pag-alog mo. Hindi, nasaan siya? Mian. Okay lang ako. Bakit umiiyak ka? Ate, Kuya Jiang, wala talaga siyang problema. Sinipa niya ang IV stand at naalis ito, pero nagkaroon siya ng konting galos. Kailangan magpahinga ng ilang araw. Pakisamahan mo siya. Tinakot mo ako. Buti na lang okay ka. Pasensya na. Hindi ako nakauwi agad para manood tayo ng bituin. Walang dapat mong ipag-sorry sa akin. Dapat sa sarili mo humingi ng tawad. Sabihin mo pagkatapos ko. Pasensya na sa sarili ko. Pasensya na sa sarili ko. Ayos na iyan. Pero nakikita kitang nag-aalala. Masaya talaga ako. Mian. Nasa puso mo ako. Ruan Sing Mian. Ngayon? Maaari ba kitang halikan? Ruan Sing Mian. Ngayon? Maaari ba kitang halikan? Ano ito? Nag-transfer ang Alipay ng 20 milyong piso. Jiang Yan, anong ginagawa mo? Nag-transfer ang Alipay ng 20 milyong piso. Jiang Yan, baliw ka ba? Bakit mo inilipat sa akin ang pera? Nag-transfer ang Alipay ng 0.01 piso. Hindi ka ba pumunta para kumita ng pera? Ang balanse sa aking account, ilipat ko lahat sa iyo. Bukas, pupunta ako para ilipat ang lahat ng ari-arian, iba pa sa'yo. Sabi mo natatakot kang iligtas ako para maging isang walang kwentang tao. Pero, Mian. Bago ka dumating, ilang madilim na araw na lampasan ko lahat. Hindi ako yung tinatawag sa nobela na yandere na lalaki. Hindi kita ituturing na sandigan sa buhay. Ako lang ay. Nakita ko lang ang liwanag. Gusto kong lumapit. Bago pa man kita makilala. Marahil ako ay isang makina na nagpapagaling ng tao. Maingat na tinutupad ang tanging pangarap ko. Pero nung nakilala kita, saka ko natuklasan na sa mundong ito, mayroon pang masiglang buhay. Jiang Yan, inaprubahan ko na. Ano? Ngayon, pwede mo na akong halikan. May isa ka pang ganito kalaking bahay, ah? Hoy, sinabi mo noon na isasama mo akong manood ng bituin dito ba? Noong taon ng graduation, binili ko ito gamit lahat ng ipon ko. Bukas, ililipat natin sa pangalan mo. Dito. Dito ako humihinga. Humihinga. Noong bata ako, mahilig akong magsalita. Pero na-realize ko, kahit magsalita ako, walang nakikinig. At kahit makinig sila, walang naniniwala. Ang mga naniniwala sa akin, walang magawa. At madadamay pa sila sa akin. Kaya tumigil na ako sa pagsasalita. Pero iba ka. Kahit nagmumura ka, o nagsasalita ng kalokohan, laging may sigla. Matapang. Masigla.
Pasensya na, Jiang Yan. Hindi ko naman sinasadya ang sinabi ko. Pero lagi akong natatakot. Simula nung umalis si Itay, ang nanay ko ay nabubuhay na lang para sa akin. Wala man siyang pagkakataon na makakita ng ibang lugar, kaya kailangan kong gawing mas magaan ang aking buhay. Sa tingin ko, sa ganitong paraan, makakawala rin ang nanay ko. At mabuhay ang buhay na gusto niya. Hindi na siya matrap sa dati. Kaya noong una, ako ay Mian. Huwag mong maliitin ang sarili mo. At huwag mong hayaang dahil sa iyong takot, itulak mo ang ibang tao palayo. Ang halaga ng iyong pag-iral ay nagbibigay sa iba ng pakiramdam na sa mundong ito ay mayroon pa ring magagandang bagay. Tiyak na hindi magsisisi ang nanay mo sa sakripisyong ginawa niya para sa iyo. At hindi rin ako magsisisi na nakilala kita. Iniligtas mo ako. salamat, Jiang Yan. Salamat din sa iyo sa pagpapagaan ng aking kalooban. At laging nasa likod ko. Pasensya na, Ginoong Jiang. Ospital ng lungsod. Wala talagang epekto. Dr. Jiang, walang nangyari. Wala kang magawa sa ganitong simpleng bagay. Ito ay ang file ni Ruan Xingmian. Ruan Xingmian, Jiang Yan. Noong nakaraan, niloko ninyo ako. Tingnan ninyo kung paano ko babalikan. Tatay, ito ang tiyan na niluto ko para sa inyo. Matagal na kayong nagtatrabaho. Dapat na kayong magpahinga. Doon mo ilagay. Tatay, kamakailan, may isang bagay. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa inyo. Buong Jiang City ay baliw sa chismis. Ano? Yung babaeng pinakasalan ng kuya ko, siya. Mahirap ang pamilya niya. Maagang namatay ang nanay niya. At maaga ring nawala ang tatay niya. Yung tiyahin niya ay sugarol. Ngayon, ang buong pamilyang Jiang ay pinagtatawanan kami. Tay, ang babaeng ito pumasok sa pamilya nating Jiang. Ano ang pakay niya? Alam mo naman. Alam ng kuya mo. Siyempre. At pinoprotektahan pa siya. Hindi nakikinig sa kahit anong sinasabi. Pumunta ako sa ospital para hanapin siya. Hindi niya ako pinapansin. Oo, alam ko na. Lumabas ka muna. Oo. Magandang araw, Ginang Ruan. Ako ang katiwala ng pamilyang Jiang. Inutusan ako ni Ji Jiang na pumunta rito para ibigay sa inyo ang mga ito. Sabi ni Ji Jiang, hindi kanya kinikilala bilang manugang. Ang kasunduan ninyo ng ginang ay matatapos na. Pakikuha ang perang ito at umalis na sa pamilyang Jiang sa lalong madaling panahon. Sino ang nagsabi? Ginang, Hindi ako pumapayag. Kung hindi dahil sa pamilya ko noon, na tumulong. Sana'y bangkarote na ang pamilya Jiang. Ngayon ay nagpapanggap pa sa harap ko. Noong unang panahon, si Ayan ay may sakit. Kakamatay lang ng mga magulang ko. Hiniling ko sa kanya na iligtas. Ang sarili niyang anak, ayaw niya. Halatang hindi niya itinuring si Ayan bilang sarili niyang anak. Dahil hindi naman siya anak niya. Anong karapatan niyang pakialaman ang pag-aasawa ni Ayan? Sabihin kay Jiang Zhenhua. Si Mian ay aking pinili mismo. Kung hindi siya pumayag, kung kaya niya, sabihin niya sa akin ng harapan. Mamaya haharapin ko siya. Nanay ito. Gamitin mo ito bilang baon. Ituring mo na lang na mula kay Jiang Zhenhua. Na regalo sa iyo. Hindi ba ito masyado? Sino bang gumagamit ng N+1 bilang bonus sa katapusan ng taon? Anong nangyari? Dumating ka sa tamang oras. Si Jiang Zhenhua ay magpapalayas ng asawa mo. Sumama ka sa akin. Harapin natin siya. Ay, nanay. Hindi na kailangan, di ba? Kailangan pumunta. Walang sino man ang pwedeng mang-api sa iyo, lalo na si Jiang Zhenhua.
Jiang Zhenhua. Anong ginagawa mo? Dinala mo pa silang dalawa? Anong gagawin? Gusto ko ring itanong sa'yo. Nagpadala ka ng tseke, pinilit mong umalis ang manugang ko. Anong ibig mong sabihin? Ang background ng pamilya niya ay nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya Jiang. Ang manugang na ito, hindi namin tatanggapin bilang parte ng pamilya Jiang. Ang pamilya niya ay pamilya niya, siya ay siya. At saka, ang pinakasalan niya ay ang anak ko. At hindi mo naman kinikilala si Ian, ang sarili mong anak. Ang anak ko ay nag-asawa, wala kang pakialam. At ikaw pa ang pumipili. Yes, Shuyun. Sa tingin ko, isa kang babaeng bastos, ikaw. Tay, mag-usap tayo. Mag-usap? Hanggat sa puso mo, mayroon pa akong ama. Ay agad kang makikipaghiwalay kay Ruan Xingmian Diborsyo. At sa puso mo, nagkaroon ka ba ng anak na ito? Ikaw? Noong 7 taong gulang ako, may lagnat akong 40 degree. Nasa opisina ka. Nakiusap sa iyo ang nanay ko. Hindi mo ako gustong iligtas. Akala mo mahina ang katawan ko. Kasalanan ng nanay ko. Noong 12 taong gulang ako, nakuha ko ang unang pwesto sa buong paaralan. Sinabi mong hindi kailangan ng pamilya Jiang ang isang bookworm. Noong 18 taong gulang ako, pumasok ako sa Medical University, diretso mula undergrad hanggang doktorado. Sinabi mong walang silbi ang mag-aral ng medisina. Gusto mong punitin ang acceptance letter ko, mag-aral ng finance, para maging katulong ni Jiang Heng sa hinaharap. Bakit mo sinasabi yan? Gusto ko lang sabihin sa'yo, huwag mo kong isipin na tulad noong bata ako, kontrolin mo ako. Jiang Yan, ikaw, anak na Swile. Ikaw ang anak ko, paano mo ko susuwayin? Papatayin kita. Ikaw, Ikaw ba ang nanganak sa akin? Nagdalang tao ka ba ng 10 buwan? Nagkaroon ka ba ng morning sickness? Hindi ka ba makakain? Nasusuka ka? Alam mo ba ang anterior pelvic tilt? Gaano kasakit ang dilat na cervix? Sa tingin ko, iniisip mo, bakit ngayon hindi na ako natatakot sa'yo? Siyempre, may nagturo sa akin. Ang ilang tao, kung hindi nananakot at hindi nangangaral, hindi nila malalaman ang kanilang sariling problema. anong ginagawa mo? Huwag mo nang guluhin ang nanay ko at si Ruan Xingmian. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na hindi ko na isaalang-alang ang ating pagiging mag-ama ang huling dangal natin. Ma? Miang? Tara na? Mian. Salamat. Nanay, talagang salamat. Nanay, wala talaga akong ginawa. Ang batang ito. Hindi ko pa siya nakita kapag nagbabago ang emosyon. Para siyang robot. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin. Nanay, Buti na lang. Ngayon iba na. Poprotektahan ka na niya. Sa wakas alam na niyang lumaban. Mian. Ito ay dahil sa iyo. nanay, Anong nangyari? Nanay, masyado ba akong nagpadala sa emosyon ngayon? Hindi ko naisip ang tungkol sa iyo at kay tatay. wala ang ating munting yan. Napakahusay ng ginawa mo ngayon. Tama ba, nanay? Tama na. Kayo dalawa, huwag kayong magpakita ng lamang sa harap ko. May gagawin pa ako. Uuna na ako. Pangako mo sa akin, nanay. Mabuhay ng maayos. Jiang Yan. Sabi ng nanay mo, simula nang dumating ako, saka ka lang tumigil sa pagiging parang robot na nabubuhay. Totoo ba? Mahilig talaga mag-exaggerate ang nanay ko. Pero, talagang dahil sa iyo, Ano bang balak mong gantimpala sa akin? ano ang gusto mo? Gusto kong bukas makipaglaro ka sa akin sa buong araw. Wala kang gagawin. Makipaglaro ka lang sa akin. Si, Wala na namang ako na.
Go. Wow. Jiang Yan, ang galing mo naman. Nakuha mo agad. Matatag ang kamay. Sige, kunin mo yung nasa loob para sa akin. Gusto ko yung berde. Si. Jiang Yan, kung hindi ka na magdoktor sa hinaharap, pwede kang magtinda ng panghuhuli ng laruan. Yan, tumawag ang tatay mo sa opisina ng ospital. Sabi niya, bilang shareholder, bawiin ang iyong karapatan bilang lead surgeon. Ano? At sinabi pa, kung hindi ka aalis, papipigilan niya ang Jiang Group na tuluyang bawiin ang puhunan. Naiintindihan ko. Bakit ganyan ang tatay mo? Nung binantaan ka siya ang nagpapaalis sa trabaho mo, tara. Puntahan natin siya at questionin. Huy. Huwag magmadali. Kung mawala man ang trabaho, okay lang. Paano naman iyon? Sinabi mo dati, ang pagpapagaling at pagligtas ng buhay ay isa sa iilang pangarap mo. Bakit niya ginagawa iyan sa iyo? Pag-usapan natin ang trabaho bukas. Maniwala ka sa asawa mo, sige. Kung gayon, isipin natin na ngayon ay ang huling araw bago ang katapusan ng mundo. Gawin natin ang lahat ng gusto nating gawin, laro at pasyalan. Tara. Ako na. Ganyan ka ba kapanatag pumasok sa trabaho? Ganyan mo ba ako kamahal? Nag-aalala ka sa akin. Seryoso ako, pinag-uusapan natin. Kung hindi ka panatag, gusto mo bang sumama sa akin sa ospital? Para manood ng magandang palabas, Tawagan ninyo ang direktor at si Jiang Yan na lumabas. May pulong sila. Tawagan ninyo sila ngayon. Anong nangyayari? Tingnan mo sila. Siyempre, ang pagpapalayo ko sa kanila ay epektibo na. Mamaya, kukumbinsihin ko si tatay na paalisin sina Jiang Yan at Ruan Xingmian. Tapos, itatapon ko rin si tatay palabas. Sa akin na ang pamilya Jiang. Ikaw yung naghahanap ng gulo kay Dr. Jiang. Oo, yung board director na gustong tanggalin si Dr. Jiang. Wala kang pakialam. Paanong wala? Si Dr. Jiang ang surgeon ng anak ko. Congenital heart disease ang anak ko. 6 na buwan kaming naghintay para sa kanya. Kung tatanggalin mo si Dr. Jiang, ano na ang mangyayari sa anak ko? Tama. Napakahusay ni Dr. Jiang at mabait siya. Bakit naman siya tatanggalin? Bakit niyo siya inaapi? Akala niyo ba angat kayo dahil board director kayo? Tama. Director Jiang, yung sinabi niyo sa akin kahapon, talagang hindi ko masasang-ayunan. Si Jiang Yan, ang haligi ng cardiothoracic surgery natin. Ang mga pasyente ay pumupunta dahil sa kanya. Sabihin niyo, kung tatanggalin niyo siya, ito, Hindi kami pumapayag. Hindi dapat siya tanggalin. Hindi pwede. Hindi kami sang-ayon. Hindi talaga kami pumapayag. Talagang hindi kami hindi pwede. Hindi pwedeng operahan. Talagang hindi kami pumapayag. Jiang Yan. Paano ba ako nagkaanak ng isang katulad mo na nakakahiyang tao? Napangasawa mo pa ang pamangkin ng isang sugarol. Paano ka naman magsalita? Ang biolohikal na ama ni Ruan Xingmian ay nawawala ng mahigit 10 taon, matagal nang nag-apply ng death certificate. Siya at ang kanyang munting tiya ay wala ng anumang relasyon. Siya mismo ang nagtaguyod sa sarili niya at lumaki. At bakit naman siya nakasisira sa paningin mo? Ang galing ng asawa ko. Ang pogi niya. Anong sinabi mo? Mabuti, napakabuti, dahil maitapang ka naman. Simula ngayon, ikaw at ang pamilyang Jiang ay wala ng kahit anong relasyon. Titingnan ko kung ano ang sasabihin ng iba tungkol sa iyo sa likod mo. Ay, tita. Ngayon, si Dr. Jiang at ang pamilyang Jiang ay wala ng relasyon. Wala ba kayong gustong sabihin? Si Dr. Jiang ay wala ng relasyon. Pagkatapos nito, maaari na bang maagang operahan ng anak ko? Oo. At ang anak ko ring babae. Susunod na kami. Ang galing talaga. Si Dr. Jiang ay 27 taong gulang na ngayon. Sa wakas, nakalaya na sa kanyang pamilya. Ang ganda ng araw na ito. Sige, na nga, Jiang Yan. Pag-uwi ko, sasabihin ko sa abogado na magsusulat muli ng testamento.
ang pera ng pamilya Jiang. Wala kang makukuha kahit piso. Bahala ka. Sobra kayo. Paano mo nagagawa yan? Kinakausap ang tatay mo. Ay, nanay. Makinig ka sa akin. Ang mana ay napakagandang bagay. Ikaw, anak, sabi mo ayaw na talaga. Oo nga. Paano mo magagawa? Na sabihing ayaw tapos ayaw na. Si. Kasalanan ko. Dapat akong lumaban. Dito kayo nagkakagulo, tungkol sa mana ng tatay ko. Naisip ba ninyo, na nandito pa ang tatay ko? Kung mag-aasta kang aso, gawin mo ng maayos. Huwag kang tumahol dito. Ikaw. Ang mga gamit ng pamilya Jiang. Ikaw Jiang Zhenhua, gusto mo ibigay kahit kanino, ibigay mo. Wala akong pakialam. Pero, ang mga bahagi sa aking pangalan. Noong nagpakasal ako sa pamilya Jiang, ang mga ari-arian na dinala ko, lahat ay para kina Ian at Mian. Walang sino man ang makakagalaw. Nanay, Dumating si nanay ngayon. Para sabihin sa inyo, kahit bumagsak ang langit, may nanay na haharap. Ye Shuyun, paano mo sila kasama sa paggawa ng gulo? Ako ang gumagawa ng gulo. Hintayin nating matapos si Ian sa operasyon nila. Pagkatapos ay agad akong magdadala ng tao sa lumang bahay, para hatiin ang ari-arian. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Ikaw. Chairman Jiang, nanay, kung may ginawa silang pandaraya, ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala. May plano na si nanay. Sa pagkakataong ito, tiyak na sina Jiang Heng at Jiang Zhenhua ay mahihirapan at magdurusa. Bilis, Dr. Jiang. Ngayon, maaari nang agad na ibigay ang operasyon para sa anak ko. Malapit na ang pagkakataon ng anak ko. kay Ji Jiang Zhenhua, ganito ang pamamahagi ng ari-arian. 51% ng shares ng Jiang Group ay ibibigay kay Jiang Heng, ang pangalawang anak. Ang lumang bahay ng pamilya Jiang at 7 ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan ay ibibigay kay Jiang Heng. Ang mga ari-arian sa ibang bansa at deposito ay ibibigay kay Jiang Heng. Ang panganay na si Jiang Yan, wala. Kuya, huwag kang masyadong malungkot. Hindi ba mayroon ka pang scalpel mo? Siguradong ang mga pasyenteng iyon ay gustong-gusto kang manatili. Kung ngayon ay luluhod at hihingi ng tawad, aamin ng pagkakamali. Marahil ay maaari kong isaalang-alang na mag-iwan sa iyo ng kaunti. Tapos nabasahin ang testamento. Ano? Tutol ka? Bago basahin ang testamento, bakit hindi mo muna inimbestigahan ang paborito mong anak na ito? Imbestigahan ako? Kuya, nababaliw ka ba sa galit? Noong nakaraan, inimbestigahan ako ng asawa mo. Ano ang resulta? May epekto ba sa akin? Ay, ang boring ng buhay. Parang palaka na nagko-comment sa tao. Jiang Ershao, hindi ito klinika ng utak. Nagkasakit ka sa kritikal na sandali. Walang makakatulong sa'yo. Baka gusto mong maghintay pa. Hindi pa natatapos yun. Ayon sa kahilingan ni Gi Jiangyan, bago ang notaryasyon ng testamento tungkol sa mga nakaraang gawain ni Gi Jiangheng, magsasagawa ng pagsusuri, natuklasan sa pagsusuri. 3 taon na ang nakalipas. Si Gi Jiangheng ay pinaghihinalaang, nag-utos na magpalsipika ng mga talaan, umamot ng pondo ng kumpanya, 23 milyon. Kasinungalingan. 2 taon na ang nakalipas. Si Gi Jiangheng ay pinaghihinalaang sumuhol sa supplier ng Jiang Corporation, nagbenta ng mababang kalidad na produkto bilang dekalidad na nagdulot ng aksidente sa proyekto na nagresulta sa malubhang pinsala ng 3 tao. Nagtestigo na ang supplier. Totoo ang sinasabi niya. Tatay, tiyak na sinuhulan nila ang abogadong ito para akusahan ako ng kasinungalingan. Mas pinaniwalaan mo sila kaysa sa akin. Kamakailan, si Gi Jiangheng ay pinaghihinalaang ng haras kay Bibi Ruan Xingmian. Ang lahat ng ebidensyang nabanggit ay naipasa na sa tanggapan ng pagpapatupad ng batas. Ano? Papa, makinig ka, papaliwanag ko. Tiyak na pinlano nila ito para saktan ako, Papa. Tanga? Ang dami mong naiwang ebidensya sa ginawa mo. Para bang gusto mong mapatay ka nila? Ang mga itinuro ko sa iyo nitong mga nakaraang taon, parang wala kang natutunan. Papa, iligtas mo ako. Papa, hindi ba marami kang koneksyon? Yung mga dati mong problema, hindi mo ba naayos lahat? Tumahimik ka. Oo, tatahimik ako. Jiang Zhenhua, lahat ng kalokohan mo, ako ang gumawa para sa'yo. Ang ebidensya na hawak ko.
Tiyak na mas marami pa sa abogadong ito. Nag-iimbento ka pa rin ng kwento? Bakit ako lang ang pinapagawa mo na magmana ng negosyo ng pamilya? Dahil ba? Yung mga masasamang utang mo, alam ko lahat. Kaya mo bang ipasyong kay Jiang yan? Ang galing, ang galing. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga, at ang anak ng daga ay marunong ding gumawa ng butas. Iisa lang ang pugad ng ahas at daga. Pareho kayong hindi makakatakas. Inay, ikaw talaga, ang galing mo magplano. Burahin mo ang recording na yan. Ginoong Jiang Heng, Ginoong Jiang Zhenhua, kayo ay sangkot sa maraming krimeng pang-ekonomiya at kriminal. Mangyaring sumama sa amin para imbestigahan. Ito. Sandali. Ikaw. Matagal mo nang alam ang mga bagay na ito. Alam ko. Mas marami kaysa sa iyo. Gusto mong malaman ang tungkol sa ina ni Jiang Heng, kung paano siya namatay. Anong ibig mong sabihin? Dahil mamamatay ka na ngayon. Sasabihin ko sa iyo. Siya ay may terminal na pancreatic cancer noong araw na na-diagnose siya. Alam na niya, hindi siya makakalagpas ng 6 na buwan. At naisip niya ang kanyang anak, na palaging isang anak sa labas, hindi man lang makapasok sa pamilya Jiang. Kaya nagpanggap siya ng isang magandang palabas. Kasinungalingan yan. Ikaw. Sinadya niyang tumalon sa harap mo. At sinabing ako ang pumilit sa kanya, para magkasala ka sa loob ng 20 taon. Para galit ka sa akin ng 20 taon. Para ibigay mo sa kanya ang utang mo, at sa anak mo. Lahat ay ibigay kay Jiang Heng. Bakit hindi mo sinabi agad? Jiang Zhenhua. Noong araw, tinampal mo ako at pinalayas. Nakalimutan mo. Hindi ko nakalimutan. Nagpakasal ako sa iyo ng 30 taon. Nagkaroon ka ng kabit, nagkaroon ng anak sa labas, kung hindi dahil kay Ian. Kung hindi dahil sa pinaghirapan ng aking mga magulang, na nasa iyo pa rin. Matagal na sana kitang hiniwalayan. Ngayon, umalis ka na. Ayan? Kasalanan ko, anak. Luluhod ako sa harap mo. Patawarin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang Jiang Corporation, okay? Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Bakit? Manood ng drama. Tingnan kung paano ang pinakamamahal mong anak ang nagdala sa iyo sa hukay. Hindi. Ayan. Pero ako rin ang tatay mo. Ikaw ang tatay ni Jiang Heng. Hindi sa akin. Yan, malungkot ka ba? Kung sasabihin kong hindi, syempre hindi totoo. Bilang mag-ama, kahit gaano siya kasama sa akin, siya pa rin ang tatay ko. Pero, isang gutom o palaging gutom, alam ko ang pagkakaiba. Ayos, ginagaya mo ako? Yan. Ngayon, sina Jiang Zhenhua at Jiang Heng, parehong nakulong. Nasa atin na muli ang Jiang Group. Kahit na kaya kong hawakan saglit. Pero sa huli, ibibigay ko pa rin, sa iyo. Sa akin na lang. Si Dr. Jiang natin ay dapat nakatayo sa operating table, magningning, iligtas ang sangkatauhan. Ang pamamahala ng kumpanya ay ibigay sa tulad kong kakagraduate lang na mahirap na estudyante. Pero, sasabihin ko muna, hindi pa ako nakapamahala ng kumpanya. Kung sakaling magsara ito, huwag mo akong sisihin. Paano ko naman sisisihin? Ituturo ko sa iyo, matututo ang ating miyan-miyan sa lahat. Salamat, nanay. Hindi ka pa natutulog? Sabi ni Mommy, magtatanong daw siya sa akin bukas. Kailangan ko pang basahin ulit. Hoy, Jiang yan. Hindi ko pa tapos manood. Ngayong gabi, ikaw muna ang susuriin ko. Ay. Mian. Okay ka lang ba? Kung gusto mo, pumunta tayo sa ospital. Ito na ang 3 beses mong sumuka ngayong buwan.
Bakit ka umiiyak? Magiging ama ka na. Sa bahay, simula ngayon, tayong tatlo na lang. Dr. Diang, sa natitira kong buhay, ikaw na ang bahala sa akin. Salamat. Ikaw ang aking pinakamalaking karangalan.